Magandang araw mga kapuso at kapamilya! Panahon na naman ang kasiyahan dito sa Masayang Tahanan. Magandang araw sa lahat ng ating mga ka-family. Ito po ang inyong Masayang Tahanan at ako ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. Ako ay nagpapasalamat dahil sama-sama na naman tayo sa isang oras ng makabuluhang kwentuhan na pampamilya. Ang inyo pong Masayang Tahanan ay hatid sa inyo ng Back to the Bible Philippines at ng Far East Broadcasting Company. Minsan ba ay natanong nyo na, why does a good God allow suffering to happen? Why does a good God allow us to go through painful experiences? Nako, siguro po may mga pinagdaraanan kayo ngayon, at baka ganyan ang mga naiisip ninyong katanungan sa kasalukuyan. Alam ninyo, ang atin pong panauhin sa araw na ito ay dadalawin natin doon pa sa Palawan. Doon ko unang narinig ang kanyang patotoo. And when I heard her spoke, talaga naman pong naiyak ako. Dahil sa kabila ng trahedya na naranasan ng kanilang pamilya, nilang magkakapatid, ay nagpapatuloy po siyang magbigay ng kanyang pasasalamat at patotoo tungkol sa kabutihan ng ating Diyos. Kasama natin ngayon si Gay at siya po ay isang pharmacist, no? At napakabata ng itsura. She's 26 years old, a very committed follower of Jesus Christ, and she goes to Life Church sa pangunguna po ni Bishop Ancho Buenaventura. Gay, finally, eto na at magkasama tayo ngayon. Magandang araw sa iyo. Kamusta ka ngayon? Magandang araw po. Okay na rin po ako and nag-work na din, back to work na rin po. Oo, back to work kasi medyo matagal-tagal po siyang nakasick-leave at ikukwento niya sa atin kung bakit. Gay, parang naka-uniforme ka ngayon, scrub suit. Pwede bang ikwento mo sa amin sa ka nagtatrabaho? Ako po ay isang registered pharmacist sa hospital. And kung saan po ako nagtatrabaho, doon din po ako sinugod nung na-aksidente ako. And now, I'm back to work po. Parang nag-leave po ako ng 4 months. Tapos, hindi rin po nila ako pinalitan. Hintay nila ako makabalik. Without assurance nga po na kung makakagalaw pa ba ako. Pero they waited for me na makabalik sa trabaho. Si Gay po, nakikita ninyo ngayon, nakangiti, masaya, very fresh ang itsura. But 4 months ago, she went through a very, very dark period in her life. At yan nga yung ating pagkukwentuhan ngayon, di ba? Gay, nung nakita kita na nagpatotoo sa Palawan, naka-brace. Merong brace yung from neck hanggang likod mo, di ba? Naka-brace yung iyong upper body. Bakit ka kinailangan na ma-brace? Ikwento mo nga sa amin kung ano yung nangyari sa inyo. Noong April 30 po, 2023, madaling araw po yun. Pauwi po sana kami magkakapatid dito sa Puerto Princesa, galing Quezon, Palawan. We had a family reunion po. And pauwi na kami to attend a Sunday service po sana. And ako po mag-volunteer sa medical mission, Alay Buhay mission ng Life Church po. So, umaga pa lang, sabi ko para maaga kami makarating, madaling araw kami aalis. Nag-agree naman po kaming tatlong magkakapatid na mauna. So, yun po, pasakay po sana kami sa isang van na nakatigil doon. Kaso, sabi po ng driver, may nakasakay na po doon. I mean, may hinihintay na lang pong pasahero and occupied na po lahat ng seats. Tapos, nilipat po kami sa isang van, which is yung van po na sinasakyan namin ng maaksidente po kami. Noong una po, gusto ko na po sana sabihan yung driver na magbagal kasi sobrang bilis po talaga niya magpatakbo and
umuulan po kasi noon, malakas yung ulan. Parang nag-zero visibility nga po noon. Ako po kasi yung katabi ng driver mismo. Tapos katabi ko po yung bunso kong kapatid. Tapos si ate po sa likod. And hindi ko na rin po sinabi sa driver kasi hindi ko naman po maisip na madidisgrasya. At saka malapit na po sana kami doon sa terminal. Konting-konti na lang po nasa terminal na kami. Yun po, bigla ko na lang narinig yung driver na sumigaw. Tapos, pinipilit niya pong i-control yung manibela. Tapos, hindi ko na po nakita buong pangyayari. Basta pagmulat po ng mata ko, nakatumba na po yung van. Tapos, yung half body ko ay nakalabas sa windshield. And may mga sumisigaw, may umiiyak. Tapos, may mga nagdi-video. Um, nung nakatumba po kasi yon, kalmado ako kasi naririnig ko yung kapatid kong bunso na sabi niya, masakit daw yung kamay niya kasi dadaganan ko pala yung kamay niya. Gusto ko sana siyang tulungan na alisin yung kamay niya, kaya lang di ko magalaw yung katawan ko. Kalmado ako kasi alam kong buhay siya. And siya yung unang ni-rescue sa aming dalawa kasi ako nga hindi makagalaw. So, minabuti ng mga bystanders doon na hindi ako galawin kasi baka mas lumala yung injury. So, that time, nung nakahiga, pinapakinggan ko kung umiiyak si ate or kung sumisigaw ba siya, pero wala akong marinig. Pero sabi ko, nag-pray ako noon na sana nauna na lang siyang na-rescue. Kaya hindi ko siya marinig. Tapos, hindi ako mapakali kahit hindi ako makagalaw. Tinanong ko yung isang bystander doon na baka pwede niyang silipin si ate. Tinanong niya ako kung anong kulay ng damit niya. So sabi ko, cream yung t-shirt niya at saka army green yung pants niya. Pumunta siya doon sa likod. Tapos, pagbalik niya sa akin, hindi niya na ako kinausap. Tinitigan niya lang ako. Hindi ko na rin siya kinulit kasi parang ayokong ma-confirm kung ano man yung naiisip ko. And then, dumating na po yung mga taga-BFP. Tinanong nila kung kaya Yung kong... rescue team. Ito yung Apo, rescue team. opo. Tinanong nila kung kaya kong ilabas yung sarili ko. Sabi ko hindi kasi yung pa ako pinipilit kong igalaw pero hindi ko magalaw. Tapos tinanong nila kung anong masakit sa akin. Sabi ko yung leeg ko masakit. Tapos nilagyan na po nila ako ng cervical collar. Dinala sa hospital. And doon po sa hospital, matagal din po ako nag-stay sa emergency room. Tapos, sabi nila si ate raw, dinala sa ibang hospital. So, parang napapalagay ako na parang na-rescue din siya. Yung bunso mong kapatid, kasama mo sa parehong ospital. Opo, katabi ko siya ng bed. Kaya alam kong okay siya. Tsaka, stitch lang po na maliit yung inano sa kanya. Tapos okay naman yung CT scan niya. And yun, after ilang hours po, tumating na rin yung mga ka-church namin sa emergency room. Sila po yung nag-confirm sa akin na kinuha na ni Lord si ate. And that time po, wala akong magawa. Kasi kahit gusto ko siyang puntahan, kung nasaan man siya nung mga panahon na yun, wala akong magawa kasi paralyzed ako eh.
And yung fracture ko po kasi noon is sa cervical 6 and 7. Na-dislocate po yung cervical 6 and 7 ko. Tsaka sa may thoracic 4 and 5 po. So, yun po hanggang sa nalipat na ako ng private room. Gay, asa ng mga parents ninyo? Ang unang nakapag-responde sa inyo at nakabisita doon sa ospital ay mga churchmates ninyo from Life Church, no? Opo, kasi si mama, siya yung naiwan sa Quezon kung saan po kami nag-family reunion. Kasi Monday pa po sana kami uuwi nun. Kaso nga po gusto namin sana mag-Sunday service. Mm-mm. Tsaka may medical mission. So sabi namin kay mama, mauna na lang kami uuwi. Si Papa po, hindi siya sumama. Tapos ayaw nilang tawagan si Papa kasi baka kabahan or baka yung hypertension niya po. Mm-mm. Kaya huli po siyang nasabihan. Siya po yung pinakahuling nasabihan ko ano yung nangyari. Mm-mm. Nung time po kasi na yun, parang hindi ko alam kung naglalako po si Papa. Ayun. Kaya po yung unang pumunta sa hospital is mga ka-church din namin. Mm-mm. So dapat Lunes pa kayo talaga luluwas ng Puerto Princesa because you were in a family reunion, ano, family Opo. gathering. Pero dahil nga nandun yung desire ninyo na makapag-church at makatulong din doon sa medical outreach na ginagawa ng simbahan, mas inagahan ninyo ang pag-uwi, not knowing na itong trahedyang ito ay mangyayari sa inyong magkakapatid. Tatlo lang ba kayo na magkakapatid, Gay? Opo, tatlo po. Puro Puro babae. babae. Puro babae, pero masisigasig sa paglilingkod sa Panginoon, ha? At saka matatapang talagang pupunta sa malalayong lugar para mag-outreach at ibahagi yung kabutihan ng Panginoon through medical missions. Gay, you were paralyzed temporarily. Pero ano yung sinabi ng doktor noong nagkamalay ka na, noong naobserbahan na hindi nakakagalaw yung iyong katawan? Ano yon, from neck to foot, hindi mo maramdaman yung iyong katawan? Opo, yung kamay ko, medyo nagagalaw ko po. Pero yung fingers ko, hindi ko talaga siya ma-close open. Mm. Ganyan. Tapos tuwing bibisita nga po yung doktor nun, tumalabas sila, nila mama, tsaka yung boyfriend ko po. Sila yung kinakausap ng doktor. Tapos lumalabas sila ng kwarto. Kaya parang naisip ko, ano ba, hindi na ba ako makakagalaw? Kasi parang ayaw iparinig sa akin yung resulta ng MRI. Ganun. Pero, yun nga po, kasi delikado naman po talaga, parang 50-50 siya kung ooperahan, kung mapaparalyze o hindi. Mm. Parang 50-50 po. Kasi nga po cervical yung ooperahan. Ayun po. So anong naging desisyon? Did you undergo an operation o hinayaan na lamang na hintayin na maghilom kung ano yung naging injury sa iyong spinal cord? Nag-decide po talaga agad na operahan as soon as possible. And grabe po yung goodness ng Lord kasi yung hospital po na pinagtatrabahuan ko, hinayaan po nilang maoperahan ako walang um, kahit magkanong na i-down. Di ba po kasi kapag may operation, kailangan mo nang mag-down. At sobrang mahal po kasi ng procedure na gagawin sa akin. Pati yung implant po, nagkakahalaga ng 275,000. Tapos, may mga team po from Manila, doctors na pumunta dito, kasama nung doktor ko po na taga dito sa Palawan, na mag-oopera din sa akin. Sumama po sila and they did it for free po. Hindi po nila ako siningil ng professional fee. Parang everything was made free po nung mga araw na yon.
parang mararamdaman po talaga yung God intervention. Kasi nga po, pati yung mga pagkain namin, I remember nung nagkwento si mama na malengke siya nung mga panahon na yun, nililibre siya ng mga isda, ng mga karne, hindi pinapabayaran. Parang Yung nakikita ko nangyari sa talaga yung nangyari sa inyong magkakapatid talagang kumalat. Marami ang nakaalam nito. Naibalita ba ito diyan sa Puerto Princesa? opo, nabalita po siya. Parang hanggang sa ibang bansa po kasi naibalita. Parang naibalita na Palawan is a killer road. Mga ganon, umabot sa ibang bansa. And yung mga taga-ibang bansa din po nagpadala ng tulong. Kaya na-survive po namin yung tragedy. Mhm. So talagang ibang magkalinga, ano? Ibang mag-provide at ibang mag-alaga ang Panginoon. I know that Opo. this is still fresh somehow kasi nung April lang nangyari, ano? Pero nung nalaman mo nga na ang ate mo ay umuwi na sa Panginoon, nasaan ka nun? Nasa, nasa hospital. And hindi po ako nakapunta kahit isang araw sa wake niya kasi hindi pa rin ako makagalaw. And sabi ng doktor, hindi po makakabuti sa akin kung pipilitin pumunta doon kahit sa libing niya. Hindi po ako nakapunta. Pinapanood ko lang sa live. Mm, Nag-live kasi sila and every night, nag-share sila ng gospel every night sa wake ni ate. mm. Talagang yung pagkamatay ni ate is nagkaroon ng purpose. Ayun po. Kung nandun ka, Gay, sa wake ng ate mo, anong pangalan ni ate? Gel po. Kung nandun ka sa wake ni Ate Jel, what would you have said about your dear ate? I wanna thank her for introducing Jesus to me. Siya po kasi nag-introduce. Siya nagpakilala. Hindi ko po madalas nasasabi na love ko siya. Kasi parang sa amin, parang corny yun na mag-I love you palagi. Pero I wanna say I love her. Kasi she's my comfort. Sabi ko nga po, she's my ride or die. She's my best friend. Pero ang pinakamaganda pong um, nagawa ni ate sa akin is mapakilala niya sa akin si Jesus Christ. Parang ni-ready niya po kasi kami sa mangyayari sa amin ngayong taon. I can't imagine surviving that without our church mates, without those people na kahit hindi na namin kilala, sobrang ang laki ng tinulong nila sa amin. Ayun po. Jel, ang ate mo si Jel, ano, paano niya hinatak o inintroduce si Jesus sa inyong family, Gay? Nauna po kasi nauna po siyang ma-invite sa live church. Mm-mm. Kaya po siya na-invite kasi nakunan po siya. And parang she had depression nung mga panahon na yun. Nakikita ko talaga na umiiyak siya Mm. every madaling araw. Parang gusto niya na makawala sa depression. And nung nag-apply po siya sa work, may nakilala siyang taga-life church. Yun po, from there, in-invite siya sa church. Tapos, hindi nga po ako makapaniwala dati kasi kasama ko si ate sa kalokohan, ganyan. Pero nakita ko yung pagbabago sa buhay ni ate, sa ugali niya. And after po kasi noon, nung maborn again siya, talagang marami rin pong challenges na nangyari sa amin. Mm. Sunod-sunod po yung pagkakasakit nila mama, talagang in and out po sila sa hospital. Naoperahan si Papa sa tenga, parang hindi po talaga assurance na pag nakilala mo si Lord, everything will be perfect. Hindi rin naman po yun yung ipinangako ni Jesus Christ sa atin.
Mm. but He will be with us. Yun ang pinangako niya. And if we abide in Him, He will abide in us. So yun po. Kaya po kami nahikayat kasi nakita namin yung pagbabago sa buhay niya. And yung bunso ko pong kapatid, siya muna bago ako. Noon na ayoko pa nga po kasi feeling ko corny, feeling ko kailangan banal-banalan ka talaga. But pag nandoon ka talaga, magkakaroon ka ng peace na hindi lahat nauunawaan yung peace na meron ka. Mm-mm. And for you to be able to tell us that God is good despite the death, despite the challenges, mga health challenges na pinagdaanan ng inyong pamilya at pinagdaanan mo personally, ano? Para masabi mo yon, ibig sabihin talagang naroon ang Panginoon at nakikita mo yung kanyang kakaibang kabutihan, yung hindi mo maipaliwanag na kabutihan at saka peace, di ba? Na mararanasan at posible lang talaga kung meron tayong personal at totoong relationship kay God. Was there ever a point doon sa 4 na buwan na hindi ka halos makagalaw tapos nasa ospital ka? Was there ever a point na nagtanong ka, Lord, mabuti ka. Ang gusto lang namin mag-serve sa iyo, di ba? Bakit nangyari ito? Bakit nawala si Ate Jel? Bakit ito at magiging paralyzed yata ako? Ano yung mga sumagi sa isip mo about God and about life? Talaga pong hindi hindi ako agad ah, nagsumamo kay Lord. Parang I was questioning Him, bakit mo inalaw to? I can't even say God is good nung mga panahon po na yon. Hindi ko maintindihan eh. Naisip ko nga po, Lord, hindi ka ba napapahiya sa inalaw mong mangyari sa amin? Kasi we were serving you. Anong iisipin ng mga tao na we were serving you pero bad things happen? Pero every time po na nagpa-pray ako sa kanya, even ugly prayers, dinidinig niya kasi hindi po ako makatulog ng mga panahon na yun. Hindi talaga, pero every time I talk to him, nakakatulog ako. Tapos, di ba po part ng healing ang sleeping? Kailangan mong matulog. I think God um, um, said na matulog ka muna anak kasi hindi mo pa maiintindihan. Totoo yan. Yung tulog talagang gift ni God, no? Yung mga may sakit, hirap matulog. Yung may cancer, yung may mga challenges sa kanilang mental health, no? Isa sa mga challenge nga ay yung nahihirapan matulog. But to be able to sleep despite the pain, to be able to sleep despite the physical challenges that we are experiencing and feeling, talagang regalo, kaloob talaga ng Panginoon. At ang ganda ng sinabi mo, Gay, um, kahit na ugly prayers, no? Kahit na yung mga angry words natin, pwede nating sabihin sa Diyos. Kasi kahit si Job, di ba? Nagtatanong siya kay God. Talagang he went through very strong emotions. Pero naalala ko nga yung sinabi ng pastor namin, even if these are angry words or ugly prayers, continue to face God. Huwag lalayo sa Diyos. Kasi the Lord can take even our ugly prayers. Tapos sabi nga sa'yo, ang dealing nga sa'yo ng Panginoon, sige lang, Gay, matulog ka lang. Kasi pag sinagot ko ngayon, hindi naman tayo magkakaintindihan. Parang sa human relationship, di ba? Kapag galit na galit ang isang tao, no amount of explanation will pacify the emotions of that angry person. And so, you just listen and allow that person na i-express kung ano yung kanyang mga nararamdaman. So makikita natin very gentleman ang Panginoon, ano? Hindi tayo pinipilit.
And Gaano? we don't have to Yes. pretend na okay lang lahat. Kasi kung kilala natin yung sarili natin, mas kilala niya tayo bilang Mm-mm. mga anak niya. Mm-mm. God's word says that He is close to the brokenhearted. Paano ito naging totoo sa iyo? Ano yung mga karanasan mo tungkol sa pagiging malapit ng Diyos sa mga brokenhearted? I remember po nung mga panahon na yon, meron pong, nung nagagalit ako kay Lord, may nagbalita sa akin na may nag-donate po na isang bulag na matanda sa amin. And to think po na mas kailangan niya po yun yung pera na binigay niya. Tapos meron din pong chemo patient na nagbigay po sa room ko ng tulong. Parang it was so selfless. Kasi kailangan nila yun eh. Pero um, hini po sila ng Panginoon. Siguro para sa akin din. Kasi parang kinurot yung puso ko na kahit I was unfaithful or I was having an ugly prayer, God is faithful. And He would embrace and speak to us through unexpected people, no? Yes. Bulag na matanda na tutulong sa inyo, tapos chemo patient na magdo-donate samantalang napakamahal ng chemotherapy pero i-share yung resources niya para sa inyo. Talagang kakaibang kumilos ang Diyos. At yung alam mo na, ay, gawa talaga ni God ito. Kasi kung magre-rely Yes. lang tayo sa human efforts, ang tao, selfish, uunahin natin ang sarili natin. But to be surrounded with such beautiful people, with beautiful and generous hearts, it's only by the orchestration of God talaga. Gay, yung thought na pwede kang maparalyze for life, paano mo hinarap yon? Napasabi na po ako ng have it your way. Parang, bahala ka na. Parang sabi ko kay Lord, sige, bahala ka na. Ganun. Pero, alam niyo po, 2 beses ako inoperahan kasi nagkaroon ng uh, seroma ata yung tawag doon. Basta po nagkaroon ng tubig sa loob ng operation ko. 2 beses akong inoperahan. Pero yung doctors ko, yung mga anesthesiologist ko, they were happy serving, they were happy doing their jobs pa din kahit na walang walang balik sa kanila kasi hindi po talaga nila ako siningil. So parang sabi ni Lord, ako naman nag-allow nito anak, let me take care of things. So ang Diyos ang talagang nag-provide ng best medical care. Ang Diyos ang Yes. nag-provide ng pangbayad sa ospital, lahat ng pangangailangan ninyo, pati isda at mga kakainin ng pamilya mo. Oo, totoo. Provide ng Panginoon, hindi ba? Kaya kahit na going through dark valleys tayo, we can rely on the goodness of our good shepherd. Di ba sa Psalm 23, the Lord is my shepherd, I shall not want, even though I walk through the valley of the shadow of death. 'Di ba? Yung sinabi mo kanina, hindi talaga prinamis ni God na problem-free ang buhay, no? Pero pinramis niya, siya ang ating magiging good shepherd who will take care of us and provide for all our needs. Gay, pagpapatuloy natin ang ating kwentuhan dito sa Masayang Tahanan. I'm sure marami ang nakikiiyak sa atin ngayon, pero marami rin ang lumalakas ang kalooban at nakikita ang kabutihan ng Diyos sa mga ibinabahagi mo sa ating program ngayong araw na ito. I'd like to share this music, isa sa mga naging paborito ko sa bagong launch na Papuri 25 album. Ito pong awit na ito ay isinulat ni Junji Marcelo at napakaganda. Whatever burdens you are carrying right now, whatever challenges you are going through right now,
pwede po tayong pasanin ng Diyos kung magpapapasan tayo at magpapaalaga tayo sa Kanya. Minsan ba natanong mo na ang Diyos, bakit po ninyo hinayaang mangyari ito sa akin? Naglilingkod naman ako sa inyo, tapat naman ako sa inyo. Bakit naman sa dinami-dami ng tao dito sa mundo, ako pa ang tinamaan ng ganitong sakit? Sa akin pa nangyari ang ganitong trahedya? Alam niyo po, our consolation is this. We can pray ugly prayers to God and He will understand. Our consolation is this. Kahit po mga raw at strong emotions ang ating maramdaman, kung yan po ay ibibigay natin sa Panginoon, He can handle it. Marami pong example sa Bible. Si Prophet, etong Prophet Elijah, di ba? Halos na-depress at gusto niya, Lord, I don't want to live anymore, sabi ni Prophet Elijah. Pero anong ginawa ng Panginoon? Pinatulog lang, pinagpahinga. Pagkatapos, nung okay na siya, tapos pinakain, no? Pinag-bake pa nga ng anghel tapos nakakain itong si Elijah. After niyang mag-rest, na-refresh, na-restore, naglingkod uli sa Panginoon. Ang atin pong kasama ngayong araw na ito, nandun siya sa Puerto Princesa. And last April, sila pong magkakapatid on their way to a missions trip, no? Meron silang medical outreach dapat at mag-church din sila. Nagkaroon po ng aksidente. Dalawa sa kanilang magkakapatid injured, yung bunso nilang kapatid, minor injuries lang. Ang atin pong panauhin, si Gay De Los Santos, almost na paralyzed po siya from the neck down. But praise the Lord, nakakausap natin ngayon, isang himala talaga. Ngunit ang kanilang ate, si Ate Jel, ay umuwi na po, kinuha na ng Panginoon. They are still in their season of grief. But despite that, tumitindig, nagpapatotoo, at hinahanap ang mga opportunities para i-declare pa rin na ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mapagmahal, ang Diyos ay sovereign. So kasama natin ngayon si Gay De Los Santos. Buhat po sa Puerto Princesa, Palawan, buhat po sila sa Life Church. Gay, meron ka bang mga gustong batiin muna bago natin ituloy yung ating mga yung tanong natin at saka yung kwentuhan natin ngayon? Kung maririnig po to ni Mama, ni Papa, tsaka ni Glenn, binabati ko po kayo and thank you for being strong those times. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon, yan. Sino ba yung maituturing mo na talagang naging support system mo nung panahon na ikaw ay nasa ospital, nung panahon na nagre-recover ka pa lamang, buhat doon sa iyong spine injury? Sino yung talagang ibinigay sa iyo ng Panginoon ng mga caregivers mo? Yung kapatid ko po, si Glenn, na nursing student, siya po talaga yung tagapalit ko ng diapers noon, tagapaligo. And also yung boyfriend ko po, nagstay siya. Yung papa niya po kasi dapat idadialysis din. Taga Manila po kasi yung boyfriend ko noon. And nagpaalam po siya na dito muna siya mag-aalaga sa akin. And silang dalawa po talaga yung naging support system ko para makalakad ako uli. Tinulungan akong mag-exercise. Ayun po. Hindi madali yung recovery period, ano? Kasi by nature, tayong mga tao ay very impatient, di ba? Gusto natin magaling ka agad, gusto natin nakakalakad ka agad. Ayaw natin ng pain, hindi ba? Kapag merong physical pain, marami sa atin ang hirap na hirap dyan. So paano mo yun hinarap? Yung hindi naman natin kontrolado kung kailan gagaling yung mga sugat natin, hindi ba? So paano mo hinarap yung waiting time? Lalo na 4 na buwan, hindi madali yung 4 na buwan. Physically, you were injured. Emotionally, meron ka ring nararamdaman, you were grieving. So how did you manage that? May mga bagay po talaga sa buhay natin na hindi natin kontrolado. And nung time na yun, pati yung sarili kong katawan hindi ko makontrol kasi I was paralyzed.
Pero katulad nga po ng sinabi ko kanina, sabi ko kay Lord, have it your way. Let your will be done sa buhay ko. Ayun po. Kailan nagkaroon ng breakthrough doon sa iyong healing and recovery? Actually, ang bilis nga po kasi sabi ng doktor at ng mga ibang medical practitioners na nag-visit sa akin, usually it takes years para maka-recover sa cervical fracture. And sa akin po, parang 1 month pa lang, and then naman mga 2 months po, nakaupo na po ako and nagsimula na po akong mag-practice maglakad. Parang June po, nakaupo na ako and yun po, parang ngayon nga pag nakikita ko ng mga doctors ko, para akong walking miracle. Kasi para sa kanila, sila nakakita nung MRI ko, ng CT scan ko, kung gaano ka lala yung cervical fracture. And sabi nga po nila, may maraming nagka-cervical fracture na paralyzed na talaga, na bedridden na talaga. And they see it as a miracle from God. Talagang no? Yun lang makasama ka namin ngayon, nakaupo ka, nakapagsasalita, no? Nakapagbabahagi noong naging karanasan mo at yung mga natutunan mo. Ikaw talaga ay isang himala, no? Na kasama namin ngayong araw na ito. Gay, yung aksidente, yung tragedy na nangyari sa inyo, how did that impact your faith? How did that impact your journey with God? After po nung accident, I can say that my whole family was saved. And ngayon po, masasabi ko na kung mamamatay man ako mamaya or bukas, okay na sa akin. Parang meron akong cravings na out of this world. Mas gusto ko na yung eternal life with Jesus Christ na walang sorrows, walang pain. And ang masasabi ko po, no, may Diyos ka man o wala, there are inevitable things that may happen sa buhay natin. Pero ang kagandahan kapag may Diyos ka, everything na masamang mangyayari, He will turn it for good. Even kahit death yung dulo, sa Kanya ka pa rin uuwi eh. So it's still good. It's a win-win situation kapag meron kang Diyos sa buhay mo. Oo. Sabi nga ni Apostle Paul, 'di ba? For me to live is Christ and to die is gain. No? Talagang napakalaking bonus kasi biruin mo hindi ka na makakaramdam ng inflation. Hindi mo na po problemahin kung saan mo kukunin yung mga panggastos mo. Pagkatapos assured ka na, no, na nasa presence tayo ng Panginoon. Kaya si Ate Jel, although nami-miss natin ang kanyang physical presence, yung bubbly personality niya, 'di ba? Alam natin na yung separation ay very temporary lang. Very temporary dahil because you share the same faith, all of you have put your trust in Jesus as your Lord and Savior. Talagang magkakaroon ng grand reunion in heaven kasama ang inyong ate. Di ba ang ate ninyo organizer yan? Baka punong abala, inihahanda rin lang yung mga yung grand reunion, hindi ba? Yan po yung nai-imagine namin sa kanya na siya yung bida-bida doon. Pero grabe ang legacy ng ate ninyo sa inyo. Sabi mo nga inihanda kayo for her passing, inihanda kayo pagharap sa mga pagsubok sa buhay dahil nga inintroduce niya si Jesus sa inyo. Gay, ngayon, nagbibigay ka ng iyong testimony, ng iyong patotoo. Ano pa yung mga ministries na nagbukas sa iyo after nitong tragedy at after mag-go through kayo ng very painful na experience? Kasi sabi nga nila, pain is a wonderful teacher. At kung i-embrace natin to, hahayaan natin ang Panginoon na talagang i-mold tayo through these difficult experiences, napakaraming magbubukas na opportunities para higit pa natin siyang mapaglingkuran. In your case, ano ang karanasan mo? Sa ngayon po, dahil ako'y hindi pa masyadong makapag-commute
Mm-mm. Pero yung mga tao po talagang nagme-message sila sa akin na I've read your testimonies, I've watched your testimonies. Sa ganoong paraan po, parang mas nasi-share ko yung goodness ng Panginoon. And parang may mga tao rin na hindi nila kilala si Lord. Pero after watching my testimony, meron na silang desire na makilalang lubusan ang Panginoon. Mm-mm. Gay, I'd like to give you this opportunity, ano. Sabi mo nga, hindi pa lahat ay nakakakilala sa Diyos sa personal na level, no? Maaaring kilala natin sa head natin kasi we are a very religious nation, we are a very religious country, pero yung talagang personal na nandito sa puso, yung relationship, maaaring wala pang ganyan ang ilan sa mga viewers at listeners natin ngayon. I'd like to give you this opportunity to talk to them kung papaanong ipinakilala ni Ate Jel sa iyo si Jesus. Can you do that to our listeners today? Ang greatest achievement natin sa mundo is yung makilala natin si Jesus Christ. Wala nang greatest achievement pa bukod doon. And you will have satisfaction. You will have peace that transcends all understanding. Walang material things na better than knowing Jesus Christ. So if you have time, if you have chance, this is your chance. Tomorrow may not come. Hindi kailangan na perfect ka, but you have the chance to know Him now. Seek Totoo Him. yan. Mm-mm. Kasi yung iba ang iniisip, nako, tatanggapin ba ako ni God? Hindi ako perfect. Ang dami kong kasalanan. Ang dami kong mga kapalpakan. Pasaway ako. Naku, mas lalo tayong pasaway. Mas lalo natin kailangan ng Diyos talaga. Hindi ba? So, gaya ng sinabi ni Gay, now is the perfect time to invite Jesus into your life and make Him your Lord and Savior. That is the greatest decision, greatest accomplishment, greatest investment that you will ever make in your life. Kasi investment ito into eternity. Na tayo ay maliligtas lamang hindi dahil sa sarili nating kakayahan, tayo ay maliligtas lamang dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para tayo ay iligtas buhat sa ating mga kasalanan. Gay, for those who are going through very tough times right now, gusto nang sumuko, gusto nang mag-give up, at nawawala na ng pag-asa, ano ang mga words of encouragement na pwede nating ibahagi sa kanila ngayon? Kung mas nahihirapan ka, mas dark, mas masakit, mas lalo kang kumapit sa Panginoon. Mas lalo mo siyang isik and you will find Him. At bibigyan ka niya ng kapayapaan na hindi nauunawaan ng mga tao. But if you have relationship with Jesus Christ, you will have that peace that transcends all understanding. Paminsan you don't have to know the reason, but the revelation of why things happen to you. Ayun po. So, mas nahihirapan, mas lalong dapat na mag-seek at mas lalong dapat na kumapit sa Diyos. Gay, maraming salamat to see you today and to be able to talk to you, have this conversation with you is truly a blessing to me. Isa kang buhay na patotoo at himala na ang Diyos ay talagang tumutugon sa ating mga panalangin at hindi man tayo exempted sa mga suffering, hindi man tayo exempted sa mga sakit, sa mga pagsubok. Ang assurance natin, kasama natin ang Diyos at Siya ang mag-aalaga sa atin. I'd like to pray for you, Gay, at sa lahat ng ating mga viewers at listeners ngayon. Maaaring meron din silang mga pinagdadaanang pagsubok. Ang iba ay naiinip doon sa kagalingan o healing na kanilang inaasam. I'd like to pray for you and encourage you today. Hali kayo, manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po
truly you are the God who can turn ugly things into something beautiful. You can turn tragedies into triumphs. You can turn our testings into great testimonies, O Lord. Gaya nga po ng aming narinig buhat kay Gay ngayong araw na ito. Salamat, Panginoon, dahil naghimala ka sa kanyang buhay. Yung 50-50 na dapat ay mapaparalyze siya, Panginoon, siya ay inyong pinagaling, ngayon ay nakakalakad na, ngayon ay nakakapagtrabaho na uli, at higit sa lahat nakapagpapatotoo kung gaano kayo makapangyarihan at gaano kayong kabuti. Panalangin namin, Panginoon, ang patuloy ninyong paghilom doon po sa grief ng Pamilya de los Santos. Dalangin po namin na ang buong pamilya ay maranasan na kayo ay Diyos na malapit sa mga broken-hearted, malapit sa mga nagdadalamhati, at patuloy po ninyo silang gulatin ng inyong kabutihan at ng inyong mga pagpapala. Lord, the people whom you have used to bless them and encourage them during their time of need, kayo po ang magbalik, Panginoon, ng mga ipinagkaloob nila sa pamilyang ito. Dalangin namin na si Gay patuloy ninyong gagamitin na mouthpiece ninyo so that many people who are losing hope, many people who are going through tough times will be encouraged and will be led closer to Jesus. Kung ikaw na nakikinig ngayon, na-realize mo na wala ka pang relationship kay Jesus gaya ng relationship ni Gay sa Panginoong Jesus. Gaya nga ng sinabi kanina, now is the right time to accept and invite Jesus into your heart. Would you pray this prayer with me? Panginoon, ako po ay makasalanan. Hindi ko kayang ayusin ang buhay ko sa pamamagitan ng sarili kong lakas. Kailangan kita. At tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Diyos at tagapagligtas. Panginoon, ako ay nanghihina at nawawala ng pag-asa. Kailangan kita. Samahan niyo po ako. Ibinibigay ko sa inyo ang buhay ko. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Gay, maraming salamat sa iyo. Thank you for encouraging us today. Thank you for blessing our hearts with your story and with your testimony today. Salamat, Gay. Thank you rin po. Nakasama po natin buhat sa Puerto Princesa, Palawan, si Gay de los Santos. Dating muntik nang ma-paralyze. Nagdaan sa matinding trahedya na ikinasawi po ng kanyang ate, nakatatandang kapatid. Ngunit, despite that trial and that tragedy, pinili na patuloy na kumapit sa Diyos at patuloy na magtiwala kay Jesus. God can turn our trials into triumphant testimonies. Kaya kumapit lang. Patuloy tayong tumawag sa Kanya, patuloy tayong magtiwala sa Kanya. Maraming salamat mga ka-family sa inyong pagtutok dito sa Masayang Tahanan. Ako nga si Maloy Malibiran sa Lumbides, palaging nagpapaalala, ang masayang tahanan ay posible kung si Jesus ang atin pong pananaligan. God bless our families. Oras na naman ang pagpapaalam, kaibigan. Kung nais mong magkaroon ng kopya ng ating programa, tumawag lamang sa 371-9489. At kung nakatulong sa iyo at sa iyong pamilya ang Masayang Tahanan, magparamdam ka naman, kapatid! Sumulat ka sa Masayang Tahanan, P.O. Box 1750 Manila,